sinasabi, ang ban on re-election ay hindi applicable sa kanya. Dahil siya hindi naman halal sa isang halalan kung hindi siya assumed power through a people power revolution. Ngunit matibay ang kanyang desisyon at ang sinabi sa akin na, Frank, ang gawin natin at ang pangalagaan natin ang matahimik at maayos na paglipat ng kapangyarihan sa sino mang manalo sa halalan. Kaya maluwag sa kanyang kalooban na iwan ang poder nang matapos ang kanyang termino noong 1992. Matapos maging ina ng bayan sa loob ng 6 na mapaghamong taon, masaya raw siyang muling ibuhos ang kanyang atensyon sa orihinal niyang papel bago pumailan lang sa buhay politika ng ating bansa, ang maging ina sa kanyang lumalaking sariling pamilya. You think that with her gives the same role to the family? Maski sa mga simpleng bagay, maaga rin daw minulak ni Cory ang mga apo sa pamumuhay ng barangay. It was very kasi ito Higit na mas nakita ng publiko ang pagiging dakilang ina ni Cory sa bawat krisis na pinagdaanan ng ganyang bunso. Siya ang laging sandalan na pinaguhugutan ng lakas at inspirasyon. Pero kung gaano niya sineseryoso ang moralidad at integridad sa pamamahala, iyon din ang kanyang batayan sa kanyang pamilya. Pinagurian mang people power icon si Cory tulad din ng mga ordinaryong ina. Proud na proud din siya sa mga bawat tagumpay ng kanyang mga anak. Para naman sa kanyang uniko iho, lumutang din ang pagiging mapagmahal na ina ni Cory. Mabigyang katuparan lang ang pangarap ni Noynoy na sumunod sa yapak ng ama bilang senador. Ako, tumatawag yung kay Noynoy. Pag nakikita niya may debate sa TV at hindi niya nakikita si Noynoy, tatawag yun. Oh, sasabi ni Noynoy, ba't niya? Pag hindi nagigising si Noynoy na maaga, sinatawagan namin si Cory. Bukod sa pagiging aktibo sa kampanya ni Noynoy noong nakaraang halalan, makikita rin daw ang mahigpit na pagsuporta ni Cory sa anak nang hingin niya ang basbas ng maimpluwensyang Iglesia ni Cristo para sa kandidatura ni Noynoy. Si Noynoy